por 2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nakabalik sa White House si Republican former President Donald Trump matapos na makakuha ng 279 electoral votes na kailangan para talunin ang pambato ng Democratic Party na si Vice President Kamala Harris sa isang tinatawag na stunning political comeback sa kasaysayan ng Amerika. Kaagad namang tinawagan ni VP Kamala sa telepono si Trump at ito'y kinongratulate kasabay ang pagkukonsid at tanggapin ang resulta ng halalan matapos makakuha ng 224 electoral votes lamang. Nagpaabot naman ng mainit na pagbati si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang world leaders sa panalo ni Trump na magiging ika-47 Pangulo ng Amerika na minsan na ring namuno noong 2017 hanggang 2021. Pangalawang termino niya pero hindi ho magkasunod. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi matitinag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika na nasubok na ng digmaan at maging ng kapayapaan. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2 por 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo. Urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto tol. Umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of the Maganda morning. track. Lamig. Lamig. Looms like a bird. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Secrets alive Humahabol si Anthony Taberna. in the humming Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the square. Friday! Yuhuu! Past the stack. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Echoed with a Kayo ba'y and natuwa sa pagkapanalo ni Mandonald? Lalo na ang mga kababayan nating nandyan sa Amerika, mga kababayan nating Americanized na pero nananatili ang dugong Pilipino. Ayan. dreams that
took you a lifetime. Marami ho ang nagulat dito ho sa resulta ng eleksyon ng Amerika. Ang akala natin putputan di ba? Ang akala natin dikit na dikit ang laban, hindi pala. Oo. He's a god. Mario Cepano. At itong si Donald Trump, nung manalo ho ito noong 2016, talo siya sa popular votes. Doon lang siya nakananalo dahil sa electoral votes. Ganun ho kasi sa amin sa Amerika. Meron ho talagang hindi ho katulad dito sa Pilipinas. Halimbawa, itong si Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng ilang votes siya? 31 million plus votes, di ba? 31 million kabuang plus na boto na nakuha ni BBM. Ang pinakamalapit niyang kalaban 15 million si VP Lenny. Wala pa sa kalahati. Pero yon, tapos na. Alam na kaagad natin kung sino. Direktang inihahalal ng mga botante ang Pangulo natin. Pero yung pinagparisan ng ating klase ng gobyerno at ng ating demokrasya na ang Amerika, hindi ho ganon. Bukod sa sila'y merong popular votes na katulad ng ginagawa natin, meron pang tinatawag na electoral votes. Ayan. Ang bawat estado ng Amerika ay may corresponding number of electoral votes. Ayan. At karamihan sa mga estado na yan, kung ano yung pinakamaraming boto na nakuha sa kanilang lugar, kung ilan yung electoral votes na yon, sila, yon, kakuha na kaagad ng nanalong partido. Ayan. Kaya, yun ang sistema nila doon. Halimbawa, sa isang estado, merong 50 electoral votes. Ayan, sa California yung pinakamarami, di ba, Mother? Yung state of California, ang may pinakamaraming electoral votes, nasa ilan ba sila? 50? Tama ba ako? 50. Mahigit. Yung ibang estado, iba-iba rin ng Amerika, iba-iba number ng electoral votes. So ito total 'yon at 'yun ang magiging basihan kung sino ang mamumuno o sino ang susunod na pangulo ng Amerika. So ito ngayon, final na ba ito, Mother? Hindi pa ito ang final. Pero sa kabuang bilangan ng electoral votes, nakaka 279 na si Donald Trump at si Kamala Harris ay nakaka 224. Ang kailangan lang 270. Nagbibilangan pa. Ang kailangan lang 270 para ma-secure mo ang seat sa presidency ng Amerika. Ito 279 at mukhang madadagdagan pa. Ang projection nga dyan magiging 300 plus . At dito sa pagkakataong ito, sa karamihan sa mga nabilang ng states, lamang din sa popular vote si Donald Trump. Ayan, hindi katulad nung nangyari nung siya unang maging presidente na mas maraming mas maraming popular votes ang nakuha nung kanyang katunggali. Ayan. So maski yung isa pang Republican na si George W. Bush, nung siya po'y mahalal na pangulo ng Amerika, hindi rin siya yung ibinoto ng karamihan sa mga kano. Hindi lang mga kano. Kasama na ho dyan ang mga kana. Pero nung bilangin na ang electoral votes, doon sila lumalamang. Ayun. Ano ba epekto sa atin yan? Sabi siguro na, pakialam natin dyan sa botohan na yan sa Amerika. Meron po, di ba? Ang buong mundo nga sumubaybay dyan, sumusubaybay dyan. At ang buong mundo ay may mga pangamba, siyempre may mga natutuwa, may mga nag-aalinlangan, nag-aalala sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon sa ilalim ng presidency second term ni Donald Trump. Dito lang, di ba? Ang dollar, bago mag-eleksyon sa Amerika, pumaimbulog na ang dolyar. Ang palitan ho ngayon, bagamat medyo bumaba sa piso, medyo bumaba ang dollar sa piso, 58.66.
Baka hindi nyo napapansin, 58.66 na po ang palitan ng piso at dolyar, at ang projection niyan ay tataas pa. At ang Bitcoin, doon sa mga naglalaro ng cryptocurrency, hindi yung mga scam meron ho talagang Bitcoin, meron ho talagang cryptocurrency na tinitrade. Meron ng mga naglalaro niyan, pero wag kayong hindi dahil sa binanggit namin yung Bitcoin, paloloko na kayo sa mga scammer ng Bitcoin. Ang Bitcoin po ay pumaimbulog. At nagkaroon ng tinatawag na all-time high. All-time high. Tingnan ko nga, magkano ba ngayon? Dito ho sa, ayan. Ang Bitcoin po ngayon ay nasa 75,631. 681. $75,680 dollars ho yan, no? Ganong kamahal ang Bitcoin. Pero ito ho'y nakapagtala na ng all-time high ngayon na 76,397 per Bitcoin. Bago nung nagsisimula ng bilangan kahapon, nung unti-unti nang nakikita at pakiramdam ng marami. Actually nung bago pa magsimulang eleksyon yun sa Amerika, unti-unti nang pumapaimbulog Tingnan nyo yung kasaysayan ng ang haba nung ang haba ng green candle na tinatawag. Alam yan ng mga technical analyst, na mga nag-aanalisa ng mga chart maski sa stock market. Ayan, nakita nyo yung mahabang kulay berde na yan. Kahapon lang yan nagsimula. Nawala. Nagsimula lang yan kahapon, hanggang ngayon matatapos yan. Yung green candle na yan mamayang alas 8 ng umaga dito sa atin. Tingnan nyo yung napakahaba na yon. Kahapon yan nagsimula alas 8 ng umaga kahapon. Yung green candle na yan, ibig sabihin kahapon mula nung magsimula ang eleksyon sa Amerika, bago magsimula ang eleksyon sa Amerika hanggang ngayon ay ganun, pumaimbulog dahil kay Mandonald. Ang mga kumpanyero ng bayan, katulad Jerry. Maganda ba yan? May maganda bang epekto yung pagkapanalo ni Donald Trump sa Pilipinas? Mamaya magtatanong tayo sa mga political at mga eksperto sa international relations. Oras po natin, Mr. Jalomtang. Oras natin. Ito na. 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. RH! Nako, partner ang Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, November 7, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Ay, wala pa pala. Greg. Wala pa pala din Akala ko nasa harap ko na Sandali po lamang. At inaantabay natin. At antabayanan nyo rin mamaya mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Merong report ang ating RH reporter. Meron siyang kasamang may kinalaman dyan sa sa kontrobersyal na raid ng PNP sa Century Peak Tower dito sa Maynila. Yung sinasabing pugad ng mga puguan, isang puguan. Meron pa bang dapat na pugo ngayon? Meron pa bang dapat na tinatawag na pogo operations ngayon? Yung legal yung legal ang tinasabi natin. Chairman Altenco.
Meron pa ba dapat na nag-ooperate na Pogo ngayon, yung legal? Linawin natin Dahil madalas may mga nire-raid sinasabing Pogo Hub, pero hindi naman pala Pogo na, kundi hindi na dapat na tinatawag na Pogo yung mga yon kung ang operation scam. Kung scam na. Iba't ibang cyber crimes na ang ginagawa doon. Tulad ho nitong sinalakay diyan sa Century Peak Tower diyan dito sa Manila na naging controversial pa. Naging controversial. Mamaya may mga makakasama tayo mula mismo diyan sa Century Peak Tower na yan at kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa operasyon na yan. Flood nga ba yan? Sablay, palpak nga ba yung operasyon na yan ng PNP? O ito'y totoong pugad ng mga scammer ang naturang lugar? Mamaya, antabayanan nyo po dyan ang exclusive ng DZRH. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng tambay noong buwan ng Setyembre bumaba sa 3.7%. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang pagpapalawak sa 29 peso per kilo ng bigas sa mga kadiwa center sa bansa. CICC itong Cybercrime Commission natin, pinag-iingat ang mga e-wallet users sa bagong phishing scams. NCRPO Chief Major General Sidney Ernia nirelieve sa pwesto. Naku. Driver ng SUV na may plate number na 7 sumuko na. Sasakyan, pag-aari nga pala talaga ng isang senador. At no permit, no caroling policy, mahigpit na ipatutupad sa lungsod ng Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang ACS Good News. Good News! Nabawasan po ang bilang ng mga Pinoy na tambay o walang trabaho noong buwan ng Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 1.89 million o 3.7% ang walang trabaho kumpara sa 4% o 2.07 million jobless noong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Samantala, tumaas naman sa 96.3% o 49.87 million Pilipinos ang may trabaho noong September, bahagyang mas mataas sa 96% o 49.1 million noong buwan ng Agosto. Opo, tingnan mo nga yan Dinaig pa natin ang Amerika kapag ang pag-uusapan unemployment rate. Alam nyo ba kung anong unemployment rate ngayon sa Amerika? Nag-eleksyon pa sila nasa 4%. 4.1%. Mula sa 4.4%. Mataas ho ang unemployment rate sa Amerika. At mukhang yan ang isa sa dahilan, Ivan, kung bakit natalo yung paborito mong may malaking balakang. Ekonomiya. Mukhang dun ho nadali ang mga Democrat sa kalagayan ng ekonomiya ng Amerika. Sinusubaybayan ko yung unemployment rate ng Amerika Ayan. Mula do sa itong last year, pumaimbulog yan, tumaas ng gusto. Umabot ng mas mataas pa yata sa 4.4 Tapos nitong mga nakaraang buwan ay pumalo ito sa 4.1%. Dalawang magkasunod na buwan hanggang ngayong election month 4.1% ang unemployment rate sa Amerika. Samantalang tayo dito ay ilan, Mother? 3.7%. Tinaw mo nga naman yan. Kaya ang sikmura talaga kahit anong paninira nila kay Donald Trump. Dahil si Donald Trump ang slogan niya America First. America First. Ayun. Sa dami nga naman ng mga nawalan ng trabaho at ang dami ng mga
anong tawag doon, ng mga immigrants, illegal immigrants na nakikipag-agawan pa sa trabaho sa mga kano. Hindi lang mga kano, pati mga kana. Oh. Yun. Tingnan nyo na. Nakabalik with the stunning victory. No? Lampaso ang Democrat sa Senado ay kuha ulit ng Republicans at tinitingnan pa mga dikit na dikit ang laban sa Kongreso nila sa House of Representatives kung makukuha rin ng mga Republicans ang House of Representatives. Yan. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayong gising na. Iniutos ng Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na palawakin ang Rise for All program at dagdagan ang kadiwa ng Pangulo outlets hanggang sa kalagitnaan ng 2025. Sa pulong na ipinatawag ng Pangulo, inatasan din ito ang Department of Agriculture at ang National Irrigation Administration na tiyakin na may mabibiling murang bigas ang publiko sa halagang 29 pesos kada kilo at maabot ang mga iba't ibang komunidad o hanggang kasulok-sulukan ng ating bansa. Nanawagan ng Pangulo sa mga LGU na bilhin ang palay sa mga magsasaka sa tamang presyo upang kumita ang mga magsasaka at matiyak na steady ang supply ng bigas. Yun ang dapat. Mahigpit din ang direktiba ng Pangulo sa Department of Finance at sa NEDA na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin at epekto ng climate change na nakakapekto sa presyo ng mga bilihin. ACS Balita. Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga e-wallet users laban sa bagong phishing scams na nagpapanggap na mga kumpanya ng e-wallets. Aba, pag sinabing e-wallet, ito yung mother, GCash, ano? Bukod pa sa GCash, meron pang iba? Paymaya. Ayun, ano pa? Baka magtampo yung mga iba. Hindi natin mabanggit. Ano ba yung mga dati? Mayroong mga dating mga PayPal. Ayun. Hindi dito sa atin yun. Pero may mga gumagamit din yan. Coins.ph. Meron ba yan? May wallet din ba yan? Ayan, at iba pa. Ayan, yung mga e-wallet na yan. Kapag kayo gumagamit yan, mag-iingat daw kayo. Ayon kay CICC Director Alex Ramos, na monitor ng ahensya ang bagong modus ng mga scammer kung saan nakakatanggap ang mga users ng text messages mula sa nagpapakilalang taga e-wallets at ipapaalalang i-update ang kanilang account sa pamamagitan ng link. Ayun, dahil kung hindi raw ay isasara ang inyong e-wallet. Ganon, tatakutin kayo, no? Oras na pindutin, oras daw po na pisilin ninyo yung link na pinadala. Nako, ayos na. Ayun, GrabPay. Ayan, GrabPay. Shopee Pay. Oo nga, lahat yan. Ano? Mag-iingat ho kayo, ha? Eto raw, meron daw hong ipapadala, may magte-text, may ipapadalang link, tapos kapag pinisil nyo yon, pag pinindot nyo yon, nako, ayun na, madadali na kayo. Ayon kay Director Ramos, nagsimula ang bagong modus nitong lang weekend o undas, partikular sa QC o Quezon City at sa Makati. Paalala ni Yusek Ramos, magdoble ingat lalo ngayong papalapit ang holiday season. ACS Balita. Pansamantalang inalis sa pwesto bilang NCRPO Chief si Police Major General Sidney Hernia sa loob ng 10 araw simula ngayong araw, Huwebes. Alinsunod dito sa Administrative Relief Order na ipinataw ni PNP Chief General Romel Marbil. Ito ay matapos ang isinagawang raid ng pulisya sa Century Peak Tower sa Maynila. Aba, ito yung binabanggit natin. Dahil ito sa reklamong extortion o pangingikil umano ng 14 na pulis sa 4 na Chinese national sa sinalakay nilang Pogo Hub. Una nang tinanggi ni Hernia ang paratang at iginit na hindi nila kinukonsinti ang mga maling gawain ng mga pulis. Samantala, sino muna, Mother? Si Edniel? May update tayo kay Edniel mula dyan sa NCRPO. Kumusta ba paano ba tinatanggap ni Police Major General Sidney Hernia? So parang ano lang pala ito,
10 days may ano lang, parang suspension kay General Sidney Hernia. Andon si RH52 Eniel Parosa. Kami na Diel. Jerry, gaya ng administrative relief sa hepe ng NCRPO, tinatawan din ng 10 araw na suspensyon si PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga. Batay sa General Order 297 na inilabas ni PNP Chief General Francisco Marbil, epektibo rin ngayong araw, Jerry, Nobyembre 7, itong pagkakarelieve ng 10 days dito kay General Cariaga. Bagamat wala pang opisyal na rason sa pag-alis kina Cariaga at ngayon nga si NCRPO. Eniel, ikot ng konti. Teka. So bukod kay NCRPO Chief Sidney Hernia na pinatawan ng suspension, 10-day suspension, pati itong si yung anti-cybercrime group head, tama ba? Correct, Jerry. Bagamat wala pang opisyal na rason doon sa pansamantalang pag-alis doon sa dalawa, nangyari ito matapos pangunahan ng dalawang unit ang raid dito nga sa Century Peak Tower sa Maynila. Magugunit ang inareklamo ng irregularidad, hindi lang yung NCRPO, pero maging itong cybercap sa pagsalakay sa umunoy cryptocurrency scam up, nakikita nyo sa ating RHTV. Yung kuha ng CCTV kung saan ipinapaling ng ilang mga tauhan ng ACG yung CCTV camera. Dahil sila yung nainitan, nagali sila ng t-shirt during the raid, kaysa makita sa CCTV na sila yung nakaubad, ipinaling yung CCTV footage. Itinatrato pa rin crime scene ng PNP, itong ika-23 parapag ng gusali. Gusali kung saan unang inaresto itong 69 na dayuhang pinakawalang din kamakailan dahil sa kakulangan ng dokumento para sila ma-turn over sa Immigration Bureau. So ang operation na yon ay operation pala ng anti-cybercrime group at support ang NCRPO. Ganon. Oo. Dahil nga naman lagi naman kapag may ino-operate ang kung sino man law enforcement agency, kahit NBI pa yan o AFP, pupunta sila sa isang locality, automatic na support unit yung local police doon sa lugar. Pero ang kasama ng ACG, government agency doon sa raid ay ang Securities and Exchange Commission o SEC, ating ang PAGCOR. Pati PAGCOR. Ang kanilang inoperate ay again walang kinalaman sa trafficking in persons para kunin ang immigration, kundi may kinalaman sa umano'y cryptocurrency scam. Cryptocurrency, kaya lang puno pala ng mga dayuhan yung yung operation na yan, maraming mga foreigners, mga aliens. Correct. Ang binabanggit naman ng PNP, kahit pinakawalan eventually yung 69 foreigners na unang inaresto, sila naman ay na-turn over sa kanilang mga kaukulang embahada. At the moment na lumabas doon sa ongoing na pagsiyasat doon sa devices, tapos na malaman na may kaugnayan pa o may kaukulan pang kaso, sila ay madali na umanong mahanap. Dahil pupuntahan na lamang sila sa mga embassy nila. Kaya lang natabunan na yung natabunan na yung ano ba talaga yan? Scam hub nga ba yan? Natabunan na nung yung insidente ng pagpaling ng CCTV at nung insidente ng mga aligasyon ng extortion, natabunan. Natabunan talaga yung issue, pero linawin natin sa publiko, ongoing pa yung digital forensic examination, which sabihin at to speak ay sinusuyod pa yung 23rd floor ng Century Peak. Crime scene pa rin niya may tuturing. Ganon. Ang mga gadget na nakumpiska ay sinusuri pa rin na ACG. May mga pulis pa pala doon hanggang ngayon. Yun ongoing. Update, Jerry. Crime scene pa rin siyang may tuturing hanggang sa mga oras. Mamaya may update tayo dyan. At may makakasama ang ating RH reporter na si Eric Dastas na mga nagtatrabaho mismo dyan. At malaman natin kung talagang puguan ba yan o yan pugad ng mga scammer. Thank you, Eniel. Yan muna ang latest. Wala sa kapokrame. Balik sa iyo, Jerry. Thank you, Eniel Parosa. Susunod! May follow-up nga ho tayo dyan sa Century Peak Tower Operations ng PNP at may makakasama, may kasama ang ating RH reporter na si Eric Dastas na mga nagtatrabaho ho dyan. Ayan. Ano ba trabaho nila doon? Ano ba ang operasyon ng grupong yan na sinalakay ng PNP? At
Yun palang white Escalade Cadillac na pumasok dyan sa busway na may plate number 7. Galing ano pala? Ang may-ari pala pamilya talaga ng isang senador. Pero peke daw ho yung plaka. Ganon. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:38. This time check is verified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Brigadier General William Segun, magandang morning. Kumusta ba ang ating mga riders dyan, mga taga HPG? Ayan, si Brigadier General William Segun na laging nakasubaybay at nagpapaalala rin sa dami ng mga mandaraya, manloloko, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Sa ilan pa nating mga balita, tukoy na ng Land Transportation Office ang may-ari ng puting SUV na may plakang number 7 na illegal na pumasok sa EDSA busway at saka tumakas. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, nakarehistro sa isang kumpanyang ang pangalan ay Orient Pacific Corporation ang naturang SUV. Kinilala naman ng driver na si Angelito Edpan na humarap sa LTO at sa media upang aminin ang kanyang pagkakamali. Dahil dito tinikitan siya ng LTO sa paggamit ng EDSA busway at pinagmulta ng 9,000 pesos. Dahil sa patong-patong na paglabag. Sa kabila nito, nilinaw ni Mendoza na preliminary findings pa lamang ginawang pag-amin ng driver ng SUV at patuloy silang mag-iimbestiga sa nasabing insidente. Oo nga, pati yung paggamit ng plaka, ng fake na plaka, kung fake nga yun. Fake nga ba yun? Lalo na yung Orient Pacific, nasa inyo istorya mo doon, Mother. Sino yung nasa Orient Pacific Corporation? Yun pala, asan ba? Nalagpasan ko ba? Ito, hindi binanggit sa item Yung Orient Pacific Corporation, kumpanya ng pamilya Gatchalian. Ayun, si Gatchalian, si Senator Win Gatchalian, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Mayor Wes Gatchalian, at yung pinaka-presidente ho pala nung Orient Pacific Corporation, tatakbong congressman dyan sa Valenzuela, si Kenneth Gatchalian. Kaya lang, ang problema lang talaga dito, kaya yung mga driver, pagsasabihan ng mga driver, dahil sa driver, maaring hindi naman siguro iuutos ni Senator Win Gatchalian na pumasok sa busway yung na pumasok siya, lalo na kung sakay siya. Mga driver, minsan ang driver hindi lang sweet lover. Minsan may mga driver na kapag medyo tigasin yung kanyang boss, mas tigasin pa sa boss di ba, Het? Merong ganung driver mas tigasin pa do sa amo niya. Kaya kutusan nyo yan, driver nyo na yan. Ipinahiya ng husto ang pamilya Gatchalian. ACS Balita. Samantala, eto na. Mga
mga balitang tatak. 2x2 sa 2x2 Exclusive. Narito po ang ating RH30 Eric Dastas. At may kasamang mga nagtatrabaho dyan sa sinalakay na Century Peak Tower. RH30 Eric Dastas. Come in, Eric! Magandang morning, Ka-Jerry. Tama at pinalad tayo na makadaop ang palad ng ilan sa mga empleyado ng POGO na niraid ng Anti-Cybercrime Unit kasama ang National Capital Region Police Office sa Century Peak Hotel sa lungsod ng Maynila nitoong nakaraang linggo, kung saan nga nakakumpiska mga otoridad ng iba't ibang klase ng gadgets gaya ng mga computer, cellphone, internet na ginagamit anya sa iba't ibang pandaraya. At Ka-Jerry, tabi ko ngayon ang isa sa empleyado ng niraid na POGO na si Miss Ann. Miss Ann, magandang umaga po. Live po tayo sa DCRH, si Ka-Jerry ba sa 2x2. Magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Ann. Si Miss Ann, ang Miss Ann Eric ay para maprotektahan lang din natin ang pagkatao niya, no? Alias si alias Ann. Alias Ann. Okay. Ann. Okay. Ann, gaano katagal ka nang nagtatrabaho doon sa ano ba ang pangalan ng kumpanya na 'yon muna? Vertex po sa may Century Peak. Vertex. Opo. Century Peak. Okay. Gaano ka na nagtatrabaho doon? Nasa 1 month pa lang po. Bago lang. Okay. Opo, bago lang po. Ano trabaho mo ron? CSR po. Ano ba yung CSR? Opo. Ano po yung CSR, ma'am? Customer service po. Yung pong nag-check po sa mga client. Customer service. Nag-check ng mga clients. Opo. Ano ba mga clients ninyo? Actually, sir, ano po ang nakaano po sa amin doon is UK platform po. UK, United Kingdom. Opo. Okay. Anong klase yung mga kliyente ninyo? Anong ginagawa? Anong ginagawa niyo sa mga kliyente? Kasi po pinag po kami ng profile na hindi po kami, kumbaga pinag-create po kami ng profile na as mayaman, maganda, ganun po. Tapos maghahanap po kami sa mga dating site para yun po yung anuhin namin. Maghahanap po kami ng mga big fish. Yun po. Tawag nilang big fish. Yung may mga potential na pwedeng mag-invest po. So ito yung love scam? Love scam ba yan? Ayun. Opo. Kaya po naggagawa po kami ng mga nag-create po kami ng profile na hindi naman po kami. Kumbaga, yun po yung mas mayaman, ganun. Tapos, after po nun, binibuild trust po namin yun. Tapos, hanggang sa magkakaroon kami ng connection, may in love sa amin. Tapos, hindi naman po pag nakuha na po namin yung tiwala. Ayun po, hanggang sa pwede na po namin maano po yung sa investment po. Makuna ng hanggang sa po sa amin, ganun. Paano kasi papangakuan po namin na makikipagkita po kami. Ayun, Tapos anong investment? Saan nyo hinihikayat na mag-invest? Sa cryptocurrency po yun. Ayun, cryptocurrency. So combination ito ng love scam at cryptocurrency scam. Opo. Hindi lang yung iba kasi paiibigin. May in love tapos hihinga ng pera, padalan mo ako rito, padalan mo ako, ganyan. So hindi lang ganoon. Ang hindi lang hinihinga ng pera kundi pinag-i-invest pa. Opo. Okay. So paano kapag nakapag-invest na, ano mangyayari? Actually, ang Ka-Jerry, yung ito, si Miss Nicole naman yon, yung isa sa empleyado, tatanungin natin, siya naman yung makakapagsabi kung ano naman yung mangyayari pagkatapos niya mag-invest. Ito si Miss Nicole. Ma'am Nicole, magandang morning po, magandang umaga po. Live po tayo sa DCRH. Ma'am, ano po yung mangyayari? Tinatanong po ni Ka-Jerry din. Kung ano po yung mangyayari pagkatapos po na napaibig niyo po o na yung parang nakuha nyo na po yung loob ng inyong pong ka-transaction. Ano po yun? Pag nakuha na po namin yung loob nila, is ipapahapyaw po namin yung about sa ginagawa namin pag free time. Ang free time po kasi na ginagawa po namin is isasend po namin sa kanila na kunwari,
ay nag-a-analyze po kami about sa cryptocurrency na may magandang nodes. At doon po nila gusto na matuto. Tapos pag gusto po nilang matuto, is tuturuan po namin sila kung paano mag-download. Okay. Sa cryptocurrency po. Oo. Teka muna, si Nicole, gaano ka nakatagal din doon sa operation na yan? Ang 2 months po. Ilan? 2 months 2 po. months. So mas matagal ka. So may mga ano, doon sa operation mo, yung ikaw mismo ang nagtatransact, mga nakailan kayo ng nabiktima? Madami na po sir kasi sa isang araw po is nakakalimang nabibiktima po namin. 5 client po. 5 clients. Oo. Opo. Si Ann kanina, sabi ni Ann, ang focus niya ay United Kingdom. Ikaw ba may bukod kang focus na area? Ano po, sa Europe po. Basta Europe po. Basta Europe. Iba't ibang lugar Opo. sa Europe. Opo, nakadepende po kasi yan sa sa currency po eh. Okay. So doon sa 2 buwan mong pananatili diyan, sa tansya mo mga ganong may estimate ka kung magkanong pera ang nakuha ninyo? Kasi po sir, kunwari po sa isang araw lang po namin na nagbibiktima po kami, umaabot na po ng milyon eh. So siguro po umaabot po sa isang buwan ng billion sir. Ganong milyon sa isang araw? Opo. Oo. Matindi ano. Teka muna, paano ka napasok doon, Nicole? Pinasok lang po ako ng kaibigan ko po doon. Yung kaibigan mo ay nagtatrabaho rin doon? Opo. Pilipina rin, Pilipina? Pilipino din po. Oh, paano niyo nalaman o paano kayo nakakilala ng ganyang may operasyon ng scam? Dati naman po sir, hindi ko naman po talaga alam niyo sa Pogo sir. Bali, ang sabi po sa akin is masaya lang daw po magtrabaho doon at malaki yung sweldo. I-try ko daw po. So, trinay ko po. Oo. Pero teka muna, ang sabi sa inyo ay Pogo. Pogo yung papasukan ninyo? Hindi po. BPO po. BPO. Parang call center. Call center. Opo. So ang pagsabi sa inyo, kayo ay papasok bilang mga call center agents. Ganon. Opo. Tama. Dahil mga dayuhan nga yung kausap ninyo, pero ibang klaseng call center, ibang ibinebenta ninyo. Opo, iba po binibenta namin. May training bang ginawa sa inyo, Nicole? Opo, 7 days training po, sir. Paanong training ang ginagawa? Ano po, sir, una po, papadownloadin muna po kami ng Telegram. Tapos, babasahin po namin yung mga script ng model. Para alam po namin yung way paano po makipag-usap sa mga client. Ayun. Sino naman na nagte-train sa inyo? Yung mga katabi lang din po namin, tsaka yung, Filipino TL po. Pilipino. Meron bang pinaka-boss na Pilipino mismo? Wala po. Halos lahat po ng boss namin doon is mga Chinese po. Chinese. So nga, marami na daw, iba-ibang may Vietnamese at Malaysians pa raw na kayong kasama doon? Kami po sir, sa floor po namin, wala po kaming mga Vietnamese. So, lang po, lahat is Chinese. Chinese. Oo. Mga Chinese ang nagte-train sa inyo? Yes po. Oo. Doon sa mga ginagawa ninyong tawag doon, page, 'di ba? Magbibigay kayo ng mga website. May gagawin kayong, may papakita kayong mga picture. Siyempre, kailangan magaganda at sexy 'yon, 'di ba? Para maakit yung mga clients na tinatawag ninyo. Saan kayo kumukuha? Kaninong mga picture mga ginagamit ninyo? Actually, sir, may mga model po kami. Mayroon talagang model. Meaning to say, Jerry, in-house ba or taga doon yung mga modelo nyo? Nandun din po pumapasok din po, katulad po sa amin. May model din, ano? Okay. Yes po. Oo. So bukod doon sa paiibigin, parang love scam, tapos pai-invest sa crypto, ano pang operation na ginagawa doon? Actually po kasi sir, pag nabintras na po namin yung mga client, di ba po, nakapag-invest na po sila at nakapagpapasok na po sila ng pera, is continue pa din po na binibigay sa amin ng mga Chinese TL namin, yung mga client. Para po, parang mag-jowa na po, para po
para po mas mag-invest po sila sa amin ng malalaki. Oh, yun nga ganun nga ang ginagawa Ganun din si isa si Ann, Eric, si Ann, ganun din. Ann. Oh. Ito si Ann, yan. Si Ann, paano ka rin napasok diyan? Pinasok lang din po ako ng kaibigan ko. Magkakilala ba kayo ni Nicole? Opo. Ayun. So may kaibigan kayo, common friend ninyo na kaya napasok diyan. Opo. At ang sabi sa inyo ay papasok kayo bilang call center agent. Opo. Oh. Okay, nung ginagawa niyo na 'yan at nalaman ninyong kung ano yung operasyon, anong naramdaman ninyo? Anong naramdaman mo ikaw mismo? Ang hirap po kasi talaga manloko ng tao. Ang hirap po kasi kumbaga syempre pag na-inlove na po sa amin. Kasi may tendency po kasi na pag na-broke na po yun, marami rin po kasi ako naririnig sa mga kasamahan ko na minsan yung iba talagang nadidepress, tapos karamihan yung iba naman daw po nagpapakamatay na, dumarating na po yung punto na ganun. Kasi nga, kumbaga wala na naibigay na niya lahat. Puso niya, ultimo kayamanan, halos lahat na, ipon niya. Tapos may naririnig na rin po ako, may mga balita din po na kaya sila nag-i-invest, kaya sila ganito. Kasi nga, kumbaga single dad, ganun. Tapos, kumbaga, naubos na yung lahat, tapos niloloko pa. Kumbaga, dun po, nakakakonsensya na po talaga. Hindi na po namin kaya. May mga Pilipino ba kayong nabiktima, Ann? Wala po. Mostly Europeans ang target ng inyong operation? Opo. So, nung ikaw, nakaka-1 buwan pa lang, si Nicole, naka-2 buwan, Nicole, ikaw, ano pakiramdam mo doon sa ginagawa ninyo na yon? Balikan natin si Nicole, Eric. Ito si Miss Nicole. Miss Nicole, anong pakiramdam doon nyo po doon sa ginagawa niyo? Nangyayari na ganung operasyon nyo? Siyempre sir, nakakonsensya kasi sir, may nagsisend na po sa amin mga client na tinutukan na nila yung sarili nila ng barel. Kasi sir, sinasangla na nila lahat ng gamit nila sa bahay, yung titulo ng bahay nila. Halos walang-wala na talaga sila. Kaya sila nag-i-invest ay para mas lumago yung konting pera nila. Ganun. Saan napupunta yung mga pera na ipinapasok sa inyo? Actually, sir, pumapasok na po yun sa boss namin. So, hindi na po namin alam kung paano po yung process nila, paano po nila nakukuha yung mga napapasok namin pera. Ikaw, Nicole, wala ka bang nabiktimang Pilipino? Wala, sir. Halos po kasi, sir, lahat, mga foreign po talaga, sir. Pag nakakapag-biktima po kami ng Pilipino, sir, hindi po ina-allowed ng mga Magkano naman ang sweldo nyo? Umaabot po yung sahod namin ng 32 to 40K po monthly. Iba pa po yung commission, tsaka rewards and bonus po. 30 to 40,000 monthly. Ano naman yung reward, bonus, commission? Yung reward naman po, kunwari po, nakapagpasa po kami ng maraming client, 10 clients, is nagre-reward po sila ng 500 pesos. Then, pag malaki naman po yung napapasok namin na client na pera, is nagbibigay po sila ng komisyon na 2% po. So may extra income. So do sa 2 buwan mo, Nicole, magkano ang kinita mo ron? Sir, ang kinita ko pa lang po dun is yung nasa salary pa lang po. Wala pa po kasi ako nabibiktimang client, sir. Kasi halos lahat is, sir may alam na po dun about sa crypto, sir. So puro mga lalaking European ang biktima ninyo? Yes po. May babae rin? May mga kasama rin kayong lalaki ba dyan na ang pinaiibig naman mga babae? Wala, sir. Halos po ang pinapaibig namin ay lalaki lang po, puro sir. Lalaki. Mga anong edad? Karamihan anong edad ng mga nabiktima ninyo? Ang target po na binibiktima namin, sir, is 30 pataas po. 30 pataas. Okay. Yes po. Oo. So, ni-raid yan ng PNP. Ano sabi sa inyo? Kasama ba kayo sa mga hinuli ng mga pulis? Hindi po, sir. Ibang floor po kasi yung hinuli, sir. Ibang floor. Okay. So may teka, kayo ba yung mga nagsuplong, Nicole? Kayo ba yung mga nagsumbong sa kapulisan natin para
ma-raid na yan, lugar na yan? Hindi po, sir. Hindi ikaw. Hindi ka si Ann, Eric, si Ann, siya ba'y isa sa mga naging ikaw ba isa at ikaw ba tinatanong ni Ka Jerry kung ikaw ba ay isa sa naging daan upang matuklasan itong sinasabi na Pogo Hub dito sa Maynila? Hindi po. Wala po. Wala po. Yun. Actually, itong Ka Jerry, itong mga empleyado nga nakaharap natin ngayon na na-interview ay naglakas loob na talagang ika nga'y magbigay ng kanilang damdamin doon sa hindi na sinasabi nga nila na hindi nila matiis na. Hindi na nila kaya yung parang nakukonsensya na sila doon sa pinapagawa o ginagawa nila. Teka, may binabanggit na ibang floor. So ilang floor ba 'yon, Nicole, Ann? Ilang floor ba yung Century Peak na 'yon? Yung Sir, alam ko po is nasa 40 po ang floor namin. Nasa 40 po lahat ng floor. 40 floors. Occupied ninyo lahat? Occupied ba lahat yun ng Pogo? Hindi po. Ang alam ko pong doon, Pogo po is 9 floor, 10 floor, 11 floor, 12 floor, 15, 16 po, 17 floor. The rest po is dormitory po ng mga Chinese. And yung sa 18th floor po is admin staff and store po ng mga Chinese. Tapos sir, sa pinakataas po is siguro mga 35 pataas na floor. Is pag bukas po ng elevator sir, makikita nyo na lang po is mismong office na po nila. Pero ikaw, Nicole, anong floor ka? Anong floor yung pinakatrabaho mo? Yung sa Pogo, anong floor ka naka-assign or ano? 16th floor po. 16. Magkasama kayo ni Ann sa 16th floor? Opo. Okay. Maraming salamat sa inyo sa mga impormasyong yan, ha? Eric? Kajeri, meron lang akong itatanong kay Miss Nicole Go ahead. kay Miss Ann. Paano naman po kung halimbawa po yung mga inyo pong nabibiktima, paano nyo po na nakakaiwas kayo doon sa kanilang, halimbawa, nakapagbigay na po sila, ano pong ginagawa po ninyo para nagko-continue pa rin po ba kayo ng komunikasyon sa kanila? Ano pong ginagawa ninyo sa kanila? Sir, pag invest na po sila ng invest para lang po magkita kami ng client, ay pinapatay na po namin yung mga client. Once na, binablock na po namin, once na malaki na po yung naipasok nilang pera, at pag gusto na po nila mag-withdraw. Ayun na, kinuha na, dinidisconnect na, binablock na. Na po. Yun ang ibig mo sabihin doon sa pinapatay. Baka isipin, pinapatay niya ng... okay, may pagkakataon bang halimbawa walang nakukuhang client, walang kinikita, may parusa ba? May mga binanggit ka kaninang may reward, may bonus. Kung walang performance, walang naloloko, ibig sa madaling salita, meron bang pinaparusahan sa inyo? Sir, sa amin po mga Pilipino, tinatanggal lang po nila, terminate po nila. Pero sa mga Chinese po, ang alam ko po is, pag wala po silang quota, hindi po na-hit yung per team ng quota is, hindi po nila pinapasahod at binubugbog po nila. Ayun, tama, quota. Kapag hindi nakakakota, binubugbog. Yes po. Sa mga Chinese lang, sir. Sa mga Chinese. Pero sa mga Pilipino, hindi naman kayo sinasaktan. Hindi po, tinatanggal lang po kami, sir. Tineterminate lang po. May idea ka kung gaano karaming Pilipino nagtatrabaho kasama ninyo doon? Nasa 150 po kami, sir. Hindi pa po kasama mga Chinese. 150 mga Pilipino? Opo. Naku, dami rin pala, talaga. Hindi pa kasama yung mga aliens. Okay, maraming salamat Nicole, tsaka kay Ann. Kaya isang tanong ko na lang dito kay Miss Nicole, ay yung idea nyo that ito'y Vertex, tapos ngayon, ang sinasabi ng local government at ng PNP na ito'y pinalitan ng pangalan, may aware po ba kayo doon?
Hindi po sir, kasi po nung time na po na kinausap po kami ng admin sa Vertex. Vertex daw po talaga sila. Yun po, Vertex po sila, tsaka Century Peak. Yun. Oo. Yun, Ka-Jerry, yun yung gusto na natin linawin. Actually, meron pang isa na So, kung may hindi, oras pa hindi tayo, talaga pogo yan. Ka-Jerry, Hindi may talaga. isa pang empleyado na kasama din natin dito na ano naman ang partisipasyon. Ito si JR, katabi ko ngayon, Ka-Jerry. At tatanungin ko lang, isang tanong lang. Okay, go ahead. Ka-Jerry, anong trabaho naman po dito? Anong partisipasyon niyo naman po dito? Ako po ay isang CSR din po, hot chatter. Ganon din po yung trabaho ko sa kanila. Yun. Anong mga biktima naman ni JR? Ganon din po. Ang target country po namin is Europe po. Buong Europe po. Kung saan po mas mataas yung currency ng pera, doon po kami. Puro ganon. Paiibigin, hihinga ng pera, pag-i-invest sa cryptocurrency. Tapos pag na-invest na po lahat ng pera, magdi-disconnect na po kami. Gano'n ka nakatagal doon, JR? 2 months po. 2 months din. Magkakakilala kayo nila Ann tsaka Nicole? Opo. Ayun. Pero po, 10th floor po ako, 10th floor po akong kakaasal. Sa 10th floor ka naman. At yung buong floor nyo na yon, puro ganun ang operation? Ganun po talaga ang operation lahat. Anong mga kasama mo naman doon sa 10th floor? Puro kayo Pinoy? May mga Chinese din po, may Malaysian, tapos may Vietnamese po. Ganun din ano. So maraming floors pala ng Century Peak ang occupied niyan. Yes po. Okay. Eric? Yun lang, Ka-Jerry, tayo kukuha pa ng ibang mga detalye. Bali, ano status nila? Eric, Eric, ano status nila? Yan tatlo na yan, bali ano yan, magiging ano ba yan, witness ba yan ng pulis o kasama sila sa mga suspect na inaresto? Actually, hindi sila inaresto. Voluntaryo itong tatlo na to na kung saan ay magbibigay ito ng impormasyon sa ni-raid na dito sa Century Peak Hotel sa Maynila. Sila ay magbibigay ng impormasyon na kung saan yung mga nakukuha doon, yung computer, na pwede daw silang bumalik, na talagang sila empleyado ron. Yun ang gusto nilang ibigay na impormasyon sa mga kapulisan o lalo na sa anti-cybercrime group. Dahil bukod kasi dito, Ka-Jerry, meron pang insidente na kung saan yung dito pumapasok kasi yung NCRPO. Meron kasi silang na-rescue at alam din ito ng mga ng tatlong empleyado na to na merong talagang na-rescue dahil yun daw ay parang binubugbog. So sila na ang parang magiging witness ngayon na Eric, na meron talagang cybercrime operations do sa lugar na yon. At hindi lang pala isang floor, kutakot-takot na halos buong building pala ay occupied ng operations na yan. Yes, yung lahat halos noong yung 40 plus na floor ay halos ay okupado naman ito doon sa sinasabi nga na Pogo Hub. Okay. Thank you, Eric. At kung may mga follow ka pa dyan ay kagad na ibato mo sa amin. Thank you. Kukuha tayo at ay itutuloy-patuloy yung ating so sila yung hindi ito mag-witness o ano pa basta kung makakakuha lang ng impormasyon ang otoridad para maalaman talaga kung ano ba talaga yung nangyari o nangyayari doon sa ni-raid nito ng mga otoridad nitong nakaraang linggo, Ka-Jerry. Okay. Ito si Eric Tastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Naku, extended na tayo, no? Mother, pwede ko na bang isunod ko na kagad? Masyadong matagal mapaghihintay si Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Nasa linya natin. Yusek, andyan pa kayo sa linya, Yusek? Yusek Gilbert, yun, naputol. Sige, babalikan natin si Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Malaman lang natin, puro Pogo Hub. Ba't tinatawag pang Pogo Hub? Hindi naman at Pogo talaga yon. At meron pa ba talagang Pogo operations na legal na masasabi ngayon? Yan.
Yan ang gusto nating linawin sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sabi ko nga, at ito'y matagal na nating sinasabi, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ganyan, kasama kayo. Kung kayo'y nagtatrabaho sa ganyang mga scam hub na ganyan, kasama kayo sa dapat na managot. Ayan ha. Kaya itong si alias Nicole, si alias Ann, tsaka itong si JR. Pwedeng maging mga witness ito sa mga kasong ifa-file laban sa mga nagpapatakbo ng mga scam hub na yan. Wag na nating tawagin Pogo. Wala na hong dapat na Pogo. Hindi na ho Pogo talaga yan. Tinan nyo, ang pakilala na nila ay call center. BPO. Hindi na Pogo. BPO na. Pero ang tinatawagan ay mga dayuhan para lokohin. At ilan daw? 150. Nasa 150 Filipinos ang nagtatrabaho doon sa ganong operasyon, sa ganong panloloko. Naaatim nyo ba yon na kayo'y magtatrabaho? Tingnan nyo, sila rin umamin na nakukonsensya. Ilan doon sa mga nabibiktima nila ay nade-depress at nagpapakamatay. Ayun, yung pelikulang binabanggit ko sa iyo, Mother, yung Beekeeper, si Jason Statham. Yung retirement pension, yung perang pinag-ipunang matagal ng isang retiradong teacher, sa isang pindot lang naubos ng mga scammer. Kaya yun, pinasabog ni Beekeeper yung lugar. Ganyan din ang gawin sa ganyang mga pugad ng mga manloloko. Bayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, may nanalo na para sa ating Pasko Panalo promo. Nandyan sa Bilibid Viejo Street sa Quiapo, Maynila, si Sherwin Alfaro. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito, hindi ka na kailangang mang-scam. Ang kailangan mo na lang makinig, tumutok sa mga programa ng DZRH. Mananalo ka na kagad. Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Jerry, hindi na kailangan manloko para magkapera dahil dito sa DZRH Pasko Panalo. Araw-araw Pasko, araw-araw kang kikita. Basta mahuli ka lang na nakitune in sa DZRH. Kaya naman dito sa may Bilibid Viejo, tignan mo naman, napakalinis ang Bilibid Viejo. Maluwag ang traffic. Ba't ba tinawag na Bilibid Viejo yan? Alam mo ba ang kasaysayan yan? Noong unang panahon, dito yata itinitiit. Meron ditong piitan. Ganun ba? Mga petty crimes ng panahon ng Kastila. Yan, dito yan. So may Bilibid Viejo. At itong Bilibid Viejo, adjacent to, sa yung direksyon to, nakikita mo ngayon, papunta ng San Sebastian yan. At yung dito naman sa kanan ko, yan, pag pasok mo dito sa may bandang kanan ng kalsada, yan naman yung patungo ng Recto. Kapag sinarensyo mo pa, yan yung galing ng Recto Avenue, yung mga sasakyan na nanggagaling sa kanan, yan yung direksyon na galing ng Recto. Tapos pag diretsyo mo yung dulo nun, yun yung Gonzalo Puyat, patungo naman sa may Quezon na Boulevard. Pero dito, sa parking na to, may malakasan.
malakas na makinig ng DZRH itong Tiger na Diyan nga pala, tama ka Sherwin. Diyan daw pala ang Old Bilibid Prison, the first national penitentiary in the country, ay nung panahon ng mga Kastila ay diyan nakalagay. Okay, naman marami pa rin ditong mga lumang istruktura ng mga bahay na panahon pa ng Kastila. Tatay, asa dito yung dating kulungan, yung dating Bilibideo? Dito sa may Ikitan, tapat ng Ikitan, City Jail. Yan yung dating Bilibid. Yun yung Manila City Jail yun, yung sa tapat ng Ikitan. Pero dito raw sa Bilibideo yung unang-unang kulungan. Ay, wala, hindi ko naabutan. Hindi na inabutan ni tatay yun. Kasi wala na. Wala kasang nakikinig to. Sa DZRH si tatay, tingnan mo yung kanyang radyo. Tingnan mo, pampatulog ng kanyang mga alaga. Yan, nakikita yung mga alaga niya. Yan yung kanyang radyo. Yan yung Yun. Yan, tatay, palagi kayo nakatunin sa DZRH. Lagi nakatunin sa DZRH. Ang pangalan niyo po? Ben Silverio. Tatay Ben Silverio. Silverio. Sino pa mga announcer? Anthony Tabera, si Jerry Baha. Anthony Tabera, Jerry Baha, 2x2 pero 1,000 pesos. Yun! Tingnan mo nga naman, Idol Lakay. Pati si Idol. Si Deo, siyempre. Mamaya. Pero dahil dyan, meron ka rin diesel na isang umbrella, tatay. Yan na, para hindi ka mabasa habang nagpapaparking ng mga sasakyan. At siyempre, meron ka rin grocery. Yan na, mula sa diesel. Tingnan mo nga naman yan. Ang suswertehin, meron niyang spaghetti at may kasama yan ng nata de coco. Masarap yung iluto. Spaghetti con nata de coco. Thank you, DZRH, at sa staff ng DZRH. Thank you, sir. Maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi lamang tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Ours number 6, Shelby Alvaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. US Vice President Kamala Harris tinanggap na ang pagkatalo kay Donald Trump sa katatapos na US presidential elections. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi sisipot sa House Quadcom drug war hearing. Dalawang police general nirelieve sa pwesto kasunod ng kontrobersyal na raid sa Century Peak Tower sa Maynila. Wellness Bar and Spa sa Quezon City ipinasara matapos makipagtulungan sa MPAX contact tracing. Pangulong Bongbong Marcos namahagi ng 50 million pesos ayuda sa mga sinalanta ng bagyong Christine at Leon sa Kamsur. At bagyong Marcel lumakas pa. Dalawang lugar nasa ilalim na ngayon ng Signal number 4. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:27 ng ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center. Maluwag nang tinanggap ni US Vice President Kamala Harris ang kanyang pagkatalo sa US presidential elections laban sa katunggaling si President-elect Donald Trump ng Republican. Sa kanyang concession speech sa Howard University sa Washington, D.C., nag-concede si Harris at sinabing makikisa siya sa mapayapang paglilipat ng kapangyarihan kay Trump. Inikayat din ito ang mga taga-suporta na sundin ang prinsipyo ng American democracy na pagtanggap sa pagkatalo. Una nang tinawagan ni Harris si Trump para batiin at napag-usapan na nila ang mapayapang paglilipat ng kapangyarihan. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny
and anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Bahagi ng concession speech ni Vice President Kamala Harris. Buti hindi nila nagaya yung sa atin na pagtatalo, dinaya. Samantala, hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quadcom na nakatagda sa araw na ito. Sa 4 na pahinang liham ni Attorney Martin Delgra, Legal Counsel ng dating Pangulo, nakasaad na bagamat nirerespeto ng dating Pangulo ang Kongreso, ay duda ito sa integridad ng House Quadcom. Ayon kay Delgra, lumalabas na ang layunin ng investigasyon ng Kamara ay idiin ang dating Pangulo sa mga krimen na hindi naman ito ginawa. Tinukoy ni Delgra ang pahayag ni Co-Chairman Congressman Benny Abante na dapat papanagutin si Duterte sa crime against humanity. Amo ng kampo ni Duterte, sampahan na lang siya ng kaso sa Department of Justice kaysa sa isa lang sa investigasyon ng Kamara. Pinatawan ng 10 araw na suspensyon ang pinuno ng National Capital Region Police Office at PNP sa Anti-Cybercrime Group. Epektibo ngayon. Ito'y batay sa General Order 297 na inilabas ni PNP Chief General Francis Romel Marbil na pag-aalis sa pwesto kina CRPO Chief Major General Sidney Hernia at ACG Director Police Major General Ronnie Cariaga. Walang opisyal na rason na inilabas si Marbil sa pansamantalang pag-alis kina Hernia at Cariaga, pero nangyari ito ilang araw matapos ang kontrobersyal na raid sa Century Peak Tower sa Maynila. Una nang inireklamo ng 4 na Chinese ang nangyaring pagsalakay sa di umano'y cryptocurrency hub matapos akusahan ng extortion ang mga pulis. Naglabas ng closure order ang Quezon City government laban sa isang club na ayaw makipagtulungan sa contact tracing ng mga posibleng tinamaan ng monkeypox o mpox. Ito'y makaraang isa na namang pasyente ang nagpositibo sa mpox. Ayon kay Quezon City Health Department ayon sa Quezon City Health Department, ang 31 anyos na ika-6 na pasyente ng mpox ay nagpositibo sa sakit noong Oktubre. Ayon sa pasyente, nagtungo siya sa Fine Wellness Bar and Spa noong October 5 bago siya nagpositibo. Ayun. Puntahan ng QCLGU ang establishmento na diskubre na ang naturang Fine Wellness Bar and Spa at ipinasarang F Club noong Oktubre na ayaw makipagtulungan sa contact tracing ay iisa. Ayun. Batay sa investigasyon, nagpalit lang pala ng pangalan ng naturang F Club at nag-apply ng business permit kaya muling nakapag-operate. 2 lugar sa Pilipinas ang nasa ilalim ng Signal Number 4, kabilang ang northeastern portion ng mainland Cagayan at southern portion ng Babuyan Island dahil sa Bagyong Marce. Huling namata ng bagyo sa layong 200 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na 190 kph. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour patungo sa kanluran, hilagang kanluran. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng maglandfall o kaya ay lumapit sa kalupaan ng Babuyan Island o posible rin na tumama sa ilang lugar sa Cagayan, Ilocos Norte o sa Apayao ngayong araw. Nakatanggap ng 10,000 pisong ayuda mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 5,000 magsasaka, mangingisda at pamilya na nasalanta ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Sa kanyang talumpati sa pagbisita sa bayan ng Pili
Sinabi ng Pangulo na nais niyang makabangon muli ang mga nasalanta ng bagyo, kaya naglaan ang gobyerno ng 50 million pesos para ipamahagi sa mga biktima. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na maibalik sa normal ang mga nasirang bahay, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente ng Bicol. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig-10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, umabot sa mahigit 24 million pesos ang halagang ibinayad ng Philippine Crop Insurance Corporation bilang bayad pinsala sa mga pananim ng mahigit 2,600 magsasaka sa Bicol na nasira ng bagyong Christine. Personal na ipinamahagi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang naturang halaga kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bicol Region. Kabilang sa mga magsasakang nabigyan ng bayad pinsala ay mula sa Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. Bukod pa rito, nagbigay din ang Department of Agriculture ng iba pang tulong sa mga magsasaka, kabilang na ang mga butong o mga pananim at mga fertilizers. Kamag-anak ng isang senador ang pasahero ng viral plate number 7 na SUV na dumaan sa EDSA bus lane. Ito ang ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo matapos sabihin ng Land Transportation Office na peke ang protocol plate na number 7 na nakakabit sa naturang SUV. Sa isang pahayag, sinabi ni Tulfo na posibleng ginamit ng kamag-anak ang sasakyan nang hindi ipinaalam sa may-aring senador. Biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Tinatanong nyo kung taga saan? Green Meadows daw. Senator Raffy Tulfo. 7 opisyal ng Office of the Vice President ang isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Tinukoy ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano ang mga opisyal na nasa ilalim ng ILBO na sina OVP Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez na nakapuslit na sa bispiras ng Quadcom hearing o ng Good Government hearing. Assistant Chief of Staff Bids and Awards Committee Chair Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at si SDO Edward Fajarda. Permado ni Justice Secretary Crispin Rimulya ang ILBO na layong i-monitor ang pagbiyahe ng mga nabanggit na opisyal. Kagad naman nilinaw ni Clavano na maaari pa rin makalabas ng bansa ang 7 OVP officials kahit nasa ilalim sila ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order, pero magkakaroon ng mahigpit na monitoring sa kanila sa labas ng bansa. Samantala, may follow-up tayo sa demolition na nagaganap dyan sa may Campo Crame. Malapit sa Campo Crame, ando ang ating RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry, ngayong araw na ito, ngayong araw ng Huwebes, ay magpapatuloy itong serye ng demolisyon na ipinatutupad o isinasagawa dito sa mga kabahayan, dito sa Manggahan na compound, dito sa First Avenue corner
Bonnie Serrano, dito sa may bahagi ng barangay Bagong Lipunan ng Krame, dito sa Quezon City. Ito na yung pangatlong araw na may tuturing na nagsasagawa ng demolisyon at pumasok kami rito sa may pinakalooban mismo nitong mga more or less ay 100 kabahayan na nakatirik dito sa halos isang hektarya pala ang lawak nitong lupang ito na dinidemolish yung mga kabahayan. Umaalma ngayon itong mga residente na nandun sa may pinakaharapan mismo nitong manggaang compound dahil hindi dapat na matanggal o hindi dapat na i-demolish yung more or less 100 kabayan, pero isinama na. Ang target lamang dapat ay 26 pero isinama na, kaya sila ay patuloy na umaalma. Lalapitan ko lang dahil nandito ako ngayon din sa mga nagkalat na mga debris dito sa bahaging nasa may pinakagitna mismo itong si Lola Evelyn Estares. Kayo po'y gano'n na katagal nakatira ho rito? 30 years, sir. 30 years? Yes, sir. Paano yung nangyari kanina, kahapon nung i-demolish itong lugar po ninyo? Pinapalabas pa ako sa tindahan. Sabi ko, caretaker ako dito. Ngayon, mayroon akong tinayo na pwesto dito. Bakit gano'n ang gagawin nila na lumabas na kayo kasi kami nang bahala maglabas? Alam ko naman hindi kasama sa 26. Bakit gano'n na lang ang ano nila? Masyado silang inaharas kami. Kaya nga kami, ngayon, nahihirapan kami dahil wala kaming malipatan, wala kaming matirahan. Baka sa lansangan na lang kami pupunutin kasi wala naman kaming matitirahan. Wala po kami malipatan. Nakaikot na po kami. Wala po talaga. At wala po naman kaming pera. Kaya nag-iisip po kami, anong gagawin natin dito? Nasa bahay na lang po kami na dito na pwesto ko, ganito po, masakit sa akin. Sa loob ko po na nangyari dahil sa kapapagawa ko lang po. Tapos ngayon, pinaayos ko pa, puro tubular, ang laki po ng gastos ko. Tapos ngayon, bigla na lang sisirain. Imbis paghahanap buhayan ko pa, pagkakitaan, wala na po. Wala po naman silang binigay. Wala po sinabi kung basta sinira na lang nila. At dito sa may pinakagitna, isa doon sa napuntirya pa, itong inyong bahay. Ay, yes, sir. Ako ang caretaker dito eh. Ngayon, ang padlakwat sa kasusi, sabi ko, sumisigaw ako, yung padlakwat sa kasusi, akin na, walang may nag-aabot. Pagtingin ko, wala na rin. Pati yan yung pinag-interesan. Sabi ko, ano ba yun? Oo. Sabi ko, dapat igalag sa akin eh. Kailangan ko yun. Pinilik ko. Yan, Jerry, yung isa lamang doon sa sentimiento nitong mga residente na ang sabi nga nila na i-stress na itong mga residente dahil sa hindi nila alam kung kailan mauubos itong mga struktura na nandito, yung kanilang mga kabahayan. Yung iba dito, nakatira dito, Jerry, 1960s pa, nung sila magsimulang manirahan dito sa lugar. Pero ito na ngayon, yung kanilang sinapos. Sino daw ang nagke-claim ng property na yan, Val? Hindi nila ma-identify pa, pero isang dayuhan daw, isang foreigner. Nababanggit eh. Isang foreigner yung binabanggit na claimant. Nito, paano makakapag-claim ang isang foreigner sa lupa? Yun ang hindi natin malaman. Pero mayroon ng Jerry, mayroon ng usapin sa korte. Pero dun sa inilabas na desisyon ng korte ay dun sa unang inilabas na desisyon ng korte na hawak ng sheriff, kasi iba na ngayon yung ipinapakita daw, 26 lang dapat yung target. Pero nagulat na lamang sila dahil lahat na pala ng struktura dito sa Manggahan at First Avenue compound ay target na ng demolition. Malaking pwersa ng Quezon City Police District pa rin ang nakaposisyon dito sa may pinakaharapan para matiyak na na magiging maayos at walang masasaktan dito sa isinasagawang demolition, habang yung demolition team ay nagsisimula na namang magdatingan dito sa lugar na ito. Kanina doon sa may pinakaharapan ay merong mga nagluluto ng lugaw dahil si Superman, si dating Congressman Bong Suntay ay nagpadala ng dito, Jerry. May kumakalaban sa Wonder Woman natin, ha? Yung kamag-anak niya kasi, yung barangay chairwoman dito, si barangay chairwoman, anong first name na ho ba ni? Angel Suntay.
Angel Suntay. Suntay, kapatid. Kapatid ni Superman, ni Attorney Bong Suntay, yung chairwoman dito. Kaya ang barangay ang namamahala dun sa siguro din kasama ang PNP at dun sa pagpapakain dun sa mga residente na gaya ni Lola ay nasira na ng bahay at hindi makapagluluto. Ako'y magsasagawa pa rin ng follow-up report mula rito sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, Metro Manila ngayon. Aba, nag-shopping na. Bumibili na ng parol at pailaw ang ating RH15 Giselle Recaport. Kumusta kaya? RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle. Jerry, mahina pa yung bentahan ng mga parol at pailaw sa Las Piñas City. Mahigit 4 na pong araw yan bago ang Kapaskuhan. Kagaya ng mga vendor doon ng Christmas decoration sa Baclaran sa Parañaque, iniinda rin ng mga gumagawa ng parol at pailaw dito ang naglipa ng mga online store. Mas mura raw kasi sa mga iyon na hindi nila kayang tapatan dahil malulugi naman sila at hindi makababawi sa puhunan. Pa-1,000 pa lamang nila ang kita nila sa isang araw sa ngayon, pero inaasahan nila na tataas ito pagpatak ng Disyembre o sa susunod na buwan. 40 ang pinakamaliit na parol na gawa sa kawayan dito sa Las Piñas. May 400 habang 5,000 naman ang pinakamalaki, partikular yung 10 feet na parol. Ang mga pailaw naman naglalaro sa 1,000 hanggang 3,000, depende sa laki at klase. Bagamat pinapasok daw ng ilan yung pagtitinda sa online platform, marami pa ring online store ang bagsak presyo, may alok pang buy one take one. Pero kung kalidad naman daw yung pag-uusapan, walang sinabi ang mga ito sa kanilang mga produkto. Ito si Sandri Kaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Yeah! Ay, Admiral Adeluis Bordado, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na ka mo, gising na. Pakibati raw ng, please extend our warmest greetings of happy 74th birthday to all warrior Marines of the Philippine Marine Corps. Aba, anniversary pala ngayon ng Philippine Marine Corps. 74th anniversary. Yan, sa mga kaibigan natin yan sa Philippine Marines, pinabati kayo ni Admiral Adeluis Bordado. Yun. At happy birthday kay Karen Joy Gawiran. Ay, Karen. Birthday mo pala, ha? Meron bang libreng paalmusal o tanghalian? Ang mga taga HRMS ng Congress. Ayan. Sana meron, ano. Aya Jerome Dang, magandang morning. At happy birthday din kay retired General Yoyong Agnila. Ay, opo, General Agnila. Birthday nyo pala, ha? Wala kayong kakibo-kibo, ha? Si General Yoyong Agnila ay andyan sa Intelligence Division ng Bureau of Immigration. Timbrehan nyo kami at kapag yung mga nasa ilalim ngayon ng ILBO lookout bulletin ay tatalilis katulad ng ginawa ni Sulaika Lopez. Sino ba itong dating aktor at dating gobernador na sobra daw ang ipinayat? Bakit kaya? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang ating kaibigan na former governor ng Laguna na si Governor E.R. Si E.R. At na sobrang payat siya ngayon, bagsak ang katawan, hapit ang mukha. Dahil sa loob ng 5 buwan ay siya talaga ang nagtutok na mag-alaga sa kanyang asawa na yumao na si dating actress na si Maita Sanchez noon, na ngayon ay si Laguna Mayor Maita Ejercito. Narito, pakinggan natin ang pahayag nitong si dating Governor E.R. Ejercito. Wala.
Nawala. Oo, parang nawala yan. Wait lang, saglit lang ha. Saglit lang. Play. Wala pumapasok, Morley. Eto. July 2024. Ayan. Hanggang sa namatay siya noong November. Dahil kailangan tanggalin ang kanyang ovary, uterus, at fallopian tubes because of the very aggressive stage 4 endometrial cancer. Ayon ang pahayag nitong si former Governor E.R. Seto na nagugat pala ang pagkakasakit ni Mayor Maita dahil sobrang na-stress ito. Dati itong nagkaroon ng cancer sa boobs or breast cancer. At nawala daw nung una pero bumalik uli nang ito ay muling ma-stress dahil sa nangyari nga sa kanya noong mga panahon na kung saan ay pinatalsik siya sa kanyang kinauupuan bilang governor. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you, Morley! 7:53 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Maayong buntag, ganyan tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Diyan sa mga taga Cebu, abay, meron daw palang no permit, no caroling policy. Ito raw ngayon pa lang, ipinalabas na ng City Hall ng Cebu. Kapag daw kayo yung mga ngaroling, hingi muna ng permit. Ayan. Bawal din daw mangaroling sa mga jeep o bus o pampublikong transportasyon. Tanging sa mga bahay, opisina, tindahan lang pwede ang pangangaroling. Pero kailangan ay may permit. Ayan. May multa. Nako. May multa pang inilagay. Diyan naman sa New Zealand ay meron palang isang teacher na Pilipina teacher na namatay. Nagbabakasyon lang dahil sa aksidente. Kawawa naman. Humihingi po ng tulong ang pamilya ni Joyce Fisico na ito'y dadalo lang sa kasal ng kanyang pamangkin na mangyari ang aksidente, car accident. So, humihingi po ng tulong sa pamahalaan para maiuwi ang mga labi ni Teacher Joyce Fisico. Nagsagawa na rin ng online fundraising ang mga ito para maiuwi ang mga labi ni Teacher Joyce. Naku, yun ang problema. Ang hirap pag ganung nangyari. Nasa ibang lugar. Mario Joseph. Ay, Tina! Si Tina Nolasco pala magbe-birthday na. Aba, kaya pala walang mabiling na binusa ngayon, yung kukutin. Nagde-day off na si Tina dahil magbe-birthday na sa susunod na araw. Ahay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan, di ba, Kuyang Elmer Ngo? Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, merong mga nag-message dito, no? Super lakas naman yung Century Peak. Sino ba may-ari niyan? Galit, ano? Mother, paki-search mo nga. Kanino ba yung Century Peak na yan? Yung narrate dyan sa Maynila. Paanong nakapag-operate ng ganyang kalawak na pang-i-scam dyan sa lugar na yan? Nasa tungkilang ng ilong ng seat of government. Andyan lang, katabi lang na, malapit lang sa Malacanang. Maynila lang malapit lang sa City Hall, malapit sa istasyon ng pulis. Mario Joseph, at nung salakayin ng mga pulis pa ngayon ang masama. Ano pa yung sinabi ng isang tagapaok? Flood operation. Tingnan ko nga naman,
tayo pang mga law enforcement agencies pa natin ang mag-aawayan at magbabangayan dahil lang sa isang operasyon na napatunayan natin. Ayun, kausap natin kanina yung mga nagtatrabaho doon ng mga Pilipina at isang Pilipino na talagang pandaraya ang ginagawa nila doon. Maaring may ilang operational lapses. Ayun, merong pinupuntiryang ilang pulis dahil ginalaw yung CCTV. May binabanggit naman na dahilan kung bakit nila ginawa yun. At yung akusasyon na meron daw extortion, 1 million daw, isang Chinese. Paniniwalaan mo ba yung mga Chinese na gumagawa ng panloloko? Gumagawa ng pang-i-scam? Mas paniniwalaan nyo ba yon? Mariusip naman. Kanino nga ba talaga yan? Yan Century Peak na yan. Parang para lumikha ng ganyang kalaking kontrobersya. At mag-aaway-away, magbangayan ang mga law enforcement agencies natin. Baka tayo ho'y nasa sidelight, nalilihis, at hindi natin nakikita yung overall, yung total picture. Meron pong operasyon ng cybercrime, iba't ibang klase ng cybercrime sa gusali na yan. At yun ang mga dapat na papanagutin. Kasama po ang mga Pilipino na nagtatrabaho dyan. Sa lugar na yan. Alam nilang panloloko ginagawa nila, pero nagtatrabaho pa rin sila dyan. Meron hong 3 lumutang at yan, mukhang magiging witness ho ito, magiging testigo ng multi-billion pesos o hindi man dollars na operasyon ng panloloko dyan. Wilfredo King. Yan ang may-ari. Chairman and President and CEO ng Century Peak Tower. Ayan daw ang pangalan. Parang familiar yung sounds family, ha? Mukhang isang ang kilalang Chinese businessman. Pero sabi nga ho ng mga nagtatrabaho doon na nakausap natin kanina, nasa 150 ang mga Pilipino at napakaraming Chinese at iba pang dayuhan at hindi lang pala isang floor, kutakot-takot na floor. Ulitin natin ang tanong, bakit nakapag-operate ng ganyan ang isang scam, pang-i-scam na ganyan sa tungki ng ilong lang ng kapangyarihan ng Pilipinas? Nakakahiya naman tayo. Tapos ang mag-aaway-away ngayon ang mga law enforcement agencies natin. Tingnan natin ang mga susunod na mangyayari dyan. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride.